Good morning guys, we have another ride for today. Sa ride na to, ang magiging ruta natin ay syempre starting here sa bahay, which is sa 13 Martires, and then we'll be going to Carjack Hill. Tapos all the way to Novali. Pagdating sa Novali, hindi tayo aakyat ng Marcos Mansion or Rebal. We are going to Santa Rosa Tagaytay Road, paakit lang ng Tagaytay. Dahil weekday pa ngayon, meron pa tayong work. Hindi tayo pwedeng magtagal. So, we will be riding out right now, which is 6:41 a.m. at hopefully before 10 a.m. yun ang target. Tayo ay makauwi na. So let's go! Planado ko talaga ang ride na ito kaso tanghalin na ako nagising. At dahil sa preparations and stretching, saktong 7 a.m. na rin ako nakaalis sa bahay. Tirik na ang araw at magandang panahon. Sa ganitong oras on a weekday, expected ko na rin na meron akong mga dadaanang may moderate to heavy ang traffic na tipong kahit akong nakabike ay talagang apektado. Nagsimula akong maranasan ng traffic sa Gentry Manggahan hanggang makatawid sa intersection. Sunod dito ay sa boundary na ng Dasmariñas mula FCIE hanggang makaahon sa Alangkaan. Palusong at ahon naman sa Dasma Palapala ay alam kong traffic din pero dahil tanghali na, meron akong naging solusyon na medyo matarek. Guys, dahil traffic, dito tayo sa Robinson dadaan pero grabe ang ahon dito. Tignan natin kung kakayanin natin. Ito na guys, dito tayo para 11% gradient. Grabe. Meron pa yan guys. Ayun, dalawa pa. Dito naman tayo sa Harmona dadaan. Dito kasi mas mabilis. Diba? Hindi natin kailangan sumiksik doon sa intersection. Pero nakakapagod. Mula naman dito sa Robinson Dasma or Robinson Palapala, sa unang intersection na madadaanan natin, kakaliwa tayo patungo naman sa Paliparan at GMA. Hanggang makarating tayo ng GMA, may mga maliliit na paakon dyan since it's also a rolling terrain. Kahit saan naman nata sa Cavite. Ayos guys, Paliparan na tayo. Nandito na tayo sa Unipop Dasma. We're finally near sa GMA and we are less than 1 kilometer away sa papasok sa Maguyang or Barangay Maguyang. Yan, liligo na tayo dito. Alright! Dito sa papasok ng Barangay Maguyam, maganda ang kalsada pero may ilang parte na lubak. Medyo sisikip ang kalsada pagpasok sa arko at sa ilang beses ko ng pagdaan dito, may mga makakasama kang truck, tricycle at private cars na dito din dumadaan. Kapag galing kang Davilan, yan, diyan ka lalabas sa nalikuan ng motor. Mallorca City. Ayan, liligo na tayo. Dito tayo magle-left turn. Meron naman sila ditong tao na magtuturo tsaka merong signage. Ayan, dito tayo liligo. Alright. Dito guys, mas maluwag ang kalsada at mas kokonti yung mga nadaan. Most likely mga private cars, motorcycles, and few tricycles lang. At pagkatapos ng apat na turn na yon, ayan, ito yung hinahanap-hanap ng mata ko guys, na magandang tanawin na yan. Napaka-presko, parang ang sarap magtayo ng kubo dyan, oh. Diba? Simula pa lang yan, puro ganyan yung makikita natin all throughout this route. Mula dito
puro chill na lang yung dadaanan natin. Although may pangilang-ilang mga lubak. Pero all in all, ang pagdaan dito is a really good experience pa rin. Pasok na tayo ng Tibig Road, guys. Meron na ditong daan papuntang Santa Rosa, pero hindi tayo pwede dyan syempre. From here, makikita nyo na merong mga signage naman. And meron din tayong view dito ng Tagaytay. Yung Palace in the Sky, yung mga satellite towers doon. Yun. And papasok na tayo ng Tibig Road. Dito pwede tayong medyo mas mabilis. Currently nga tumatakbo tayo ng 30. Ayan, sarap sa mata. And eto sa parte na to, hindi ko na videohan to. Ayan. Ganda. Ganda ng architecture. Not sure kung ano tong place na to. Kung residential lang siya or what. Pero ganda ng design ng bahay niya. Diba? Malalaman mo talagang malamig sa lugar na to dahil sa mga puno na yun. Nabubuhay yung mga puno na yun dito. Dito medyo free will na lang tayo. Pero maintain lang natin yung speed. Hindi tayo pwedeng mag free will ng sobrang bilis. Kasi yan, tulad yan. Siyempre, we cannot expect na 100% na maganda yung kalsada kahit dito sa parting to. Dito na tayo, guys, sa isa sa pinakamagandang spot na nadaanan ko dito sa Cavite. This second time. Again, this is the second time. Pero hindi ako makaget over sa ambience at atmosphere na meron tayo dito. At ito na yung breathtaking na view dito sa Cardiac Hill. Yung overlooking na yan. Actually, I never imagined na may mga gantong spot kang makikita pag nagbike ka. Kasi before, nag-start ako umakyat ng mga bundok, hiking talaga ang hilig ko. Pero ngayon, nakakabago siya ng perspective na may mga spots pala na parang katulad ng makikita mo sa mga bundok overlooking. Diba? Yan. Mabilisan na rin tong part na to. Woo! Dito tayo sa Stanford 3 Suites. So, umaabot ng 7 to 8% gradient dito. At kaya naman. Balik lang tayo ng gear. Dahil lang kunat eh. Yan. Okay, dito tayo, magra-right turn tayo dito. And eto na, yung Nuvali. Diba? Hanap tayo ng spot na pwede natin pagpahingahan. So
So guys, pahinga muna tayo dito sa tapat ng Santa Rosa Qualified Hospital. Dito sa may malapit sa McDo. Merong parisan dito. Kakain muna tayo at pahinga. Medyo nakaputi na ako eh. Tingnan natin kung ano mga tinda ni Kuya. May rice naman yan Kuya, no? Ayun. Tsaka magkano yung chicken nyo? 60. Isa. Alright, tapos na tayo magpahinga at nakakain na rin tayo. Time check, it's 9:19 and currently babaybayin na natin yung paakyat ng Tagaytay dito sa Santa Rosa Tagaytay Road. Lalabasan natin dito ay ang public market sa parang Tagaytay Flower Market yata yun, nakita ko sa Google Map. And ang stretch nito ay nasa 46 kilometers. Ang challenge dito is paakyat siya dahil yun nga, paakyat ng Tagaytay eh. Ito yung pinaka-reason kung ba't gusto ko ding dumaan dito. Dahil other than scenic views ng Carjack Hill, gusto ko rin ma-training yung endurance kapag dating sa mga medyo mahabang mga pahon. Para kapag long ride, di ba? Mas malakas ang endurance natin dahil nakapag-train tayo. And since it's 9:21, let's see kung gano'n natin katagal makukuha itong distance na to sa makarating tayo ng Tagaytay. Let's go guys! Paakyat dito, meron ng bike lane at may nakalagay na road the share. No, it's share the road. Tapos, ay kung makikita nyo, madilim ang langit sa bandang taas. Pero hopefully, ganyan lang siya. Huwag sana siyang bumagsak while we're on the road. Siyempre, another ahon. Oo. Try natin practicein yung tayo. Tayo. Haba. Sana hindi mapito eh. Recovery. Not 7%. Meron pa. Dito tayo sa Philippine National Police Academy. Kapoy! Pagod ako ah. Mayroon pa dun oh. May ahon pa dun. Pero pahinga na muna tayo. Tayo kong kargahan ng kargahan eh. Baka wala na tayong pang-uwi. Dito tayo currently sa PNPA. Grabe. Ang haba ng ahon na yun. Although merong recovery na konti. Tapos maliit na ahon. Napagod ako guys. Pero ganyan talaga ang training. Wala naman training na hindi nakakapagod. Malapit na tayo guys. At kaya ako nalaman dahil nalagpasan na natin yung lalabasan natin if galing tayo sa Korean temple, which is na-flag na natin previously. Ayan, click mo na lang yung link sa taas para mapanood mo rin. So, mas familiar na ako sa part na to ng Santa Rosa Tagaytay Road dahil nadaanan na natin to once. At I would say, hindi pa rin siya madali. Pero at least we're improving or we are moving forward kahit dahan-dahan. Alright, nakapag-beauty rest na tayo. Balik na tayo ulit sa kalsada. Uminom muna tayo ng buko juice, no? Dahil simula kanina wala rin ako nakikitang nagtitinda ng buko juice. Feeling ko, bloated ako kanina kasi ang dami kong ininom na tubig. Yan yung problema ko kapag hinihingal pa tas hindi pa enough yung pahinga. Tas inom ako ng tubig para akong bloated kaya ipinahinga ko na lang muna. Saktong sakto, meron tayong nakitang buko juice.
Tapos sabi ni Kuya, nagtitinda ng buko juice, mga nasa 5 kilometers na lang, mararating na natin yung Tagaytay Flower Market. And more likely, totoo, kasi mga ganon din yung distance na natatansya ko dahil nakadaan na nga tayo dito before. So, time check, hindi na natin naabot yung goal natin na makauwi ng 10 a.m. It's 10:27 a.m. pero maaga pa rin at makakabot pa tayo sa work. Ang distance na na-accumulate natin ay 42 kilometers. Currently, nandito tayo sa Pasong Langka. Ayan o. Pasong Langka Elementary School. Alright, let's go! Dito na tayo sa intersection. Merong papunta sa People's Park or picnic group dito. Meron naman papasok sa Silang. Tayo, diretso tayo. Dahil Tagaytay ang ating pupuntahan. Ayan. Mas malamig na dito compared kanina. At mas may magandang mga view. Diba? Hindi ko pa nasusubukang daanan yun dun, pero mukhang sa susunod na lang dahil tingnan mo naman, paahon. Although paahon din to, pero parang mas inclined din eh. Yan. Medyo mas maganda na yung pakaramdam ko ngayon sa pag-akyat dito, gawa ng mas malamig na yung klima, temperature. Malapit na rin tayo, guys. Finally, may ko na yung mga prutas dito. Ayan, dami nilang nagtitinda. Kaya maya makikita na rin natin yung intersection ng Tagaytay. And it's 10:59, 1 minute before 11. Bago natin narating ang part na to ng ating ruta. Grabe, ang Santa Rosa Tagaytay Road. Challenging. Masarap din siyang ipang training. Solid na solid. Ang dami ko rin tukod. Hindi naman maiiwasan yun dahil hindi naman tayo. Kaya hanggang ngayon, hinakit natin to na pumapalo na 4 to 5% gradient. At nakikita ko na rin yung dulo, which is kung saan tayo magra-right turn. Grabe. Maganda lang dito kahit umaahon tayo, malamig. Hindi masyadong ramdam or hindi masyadong impacting yung init ng araw. Yan, malapit na tayo mag-right turn. Pero tapusin muna natin tong huling ahon, which is nasa 6% na ang gradient. Hindi ko na kayang tumayo, baka pulikatin ako. Kaya pa naman ang muscles natin yan. Flat out 6% na biglang nag 6.8, 7% and recovery. Woo! Ngayon, dito na tayo sa Tagaytay at rolling terrain to pero saglit na lang to, siguro mga 1 to 2 kilometers away yung pagra-right turn na natin papuntang Amadeo. Since nandito na tayo, enjoyin natin ang ating ride. Woohoo! Alright, we're finally here sa huling ahon ng ruta natin na to. Ayan. Grabe, nalaspag ako dun sa dinaanan natin sa Tagaytay. Sobrang bagal ng takbo ko. Ngayon, masaya naman dahil dito na tayo sa huling ahon ng ating ride. Woo! Grabe. Ito na. Huling ahon na to. Then after nito, uwi na. Dahil puro downhill na yun. So ang dadaanan natin ay Amadeo Road. Then lulusot tayo sa Paconcho. And then home sweet home. Woo! Recovery! Ah, grabe, nalaspag ako. Egg pie. And egg pie. Sa wakas, dito na tayo sa pababa sa Amadeo. Grabe, naluspag ako sa ride na to. Pero ayun, so time check 11:40 and nasa 53 kilometers na ang ating na-accumulate na distance. Actually, pauwi na tayo nito. Ganitong lagay, pauwi na tayo niyan. Dadaan na lang tayo sa Conchu.
Meron tayong vlog sa Facebook about sa daanan sa Conchu. You might as well want to check it out. And hanggang dito na lang ang vlog natin. Dahil technically, lagi naman tayo dumadaan dito. Kaya kung kayo ay nagbabalak na gawin ang ruta na ginawa natin ngayon, follow me on Strava para makita nyo yung route. And also, kung meron tayong naibigay na value sa'yo, na-entertain ka naman ba? Siyempre, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Follow me on my Facebook and also on my TikTok. Para naman lalo tayong ganahan gumawa ng mga gantong content na cycling adventures and also mga travels natin in the future. Para syempre updated din kayo sa mga future uploads natin. Kaya hanggang dito na lang muna guys. By the way, I would like to congratulate myself na nasa 179 subscribers na tayo sa YouTube. No, hindi ko akalain. So ayun, salamat sa mga sumusuporta. And syempre hindi ko na kayo isa-isahin. Shoutout nga pala kay Teddy. Ted, thank you sa panonood sa mga rides natin at sa mga travels. Teddy Santos, you're the man. CEO yan ng ating samahan na Manong Gang Global. At, so yan, hanggang dito na lang. At papaspasin na natin ito pa uwi para makapasok tayo ng hindi late sa work. So guys, again, thank you so much and ingat! Bye-bye! May naghihintay sa akin. Hoy! Ano?